wage increase is expected to benefit millions of workers, but questions remain on whether it will be enough amid rising costs. And joining us to discuss this is Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Congressman, welcome back to Morning Matters. Hello po, magandang umaga po. Salamat sa pag-imbita uli sa amin sa inyong programa. All right. Well, first of all, Congressman, the government is calling this a historic wage increase because this is the biggest single daily increase ever approved by the NCR Wage Board. But Congressman, for you, would you consider this a major win for Filipino workers? Siyempre yan yung inabot na patuloy na pag-iingay at paglaban ng mga manggagawa for higher wages. Pero let's call spade a spade. Barya yan, tapos ang ginawa pa ay ginawang 2 gives hulugan o installment. I would suggest to Secretary Tolentino to refrain from packaging it as historic high. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung 85 pesos, hindi namang isang bagsakan na ibibigay eh. So this July, 60 pesos and the remaining 25 pesos would be implemented or given on January 2027. So kaya ang talagang increase lang sa mga manggagawa dito sa National Capital Region ay 60 pesos for this year. Now, why are we calling it barya? Because no other than the Philippine Statistics Authority has already mentioned na nabawasan ang purchasing power ng mga manggagawa o ng mga Pilipino ng 30% since 2018. So what would that mean for a minimum wage earner? Ang kahulugan niyan is around 100 to 200 pesos na yung nawala doon sa real value ng sahod ng mga manggagawa. So if that's the case, PSA na ang nagsasabi, bakit ka magbibigay ng 85 pesos? Second, ang problema dito, kung pinapackage na siya as highest, papaano naman yung ilalabas na wage order sa mga probinsya? Kung 85 pesos sa NCR, ibig sabihin, we will expect way lower than 85 pesos sa mga probinsya kapag naglabas na yung ng wage order, yung mga regional wage boards. So yan yung sinasabi natin na if we may suggest to Secretary Tolentino, while it is true na in terms of nominal value, highest yan dito sa NCR, it does not reflect the whole picture kung paano ba i-implement yan at hindi yan nakatuntong doon sa kailangan talaga ng mga manggagawa. Congressman, aside from the minimum wage earners, sino-sino pa or alin pa ang mga directly affected by the wage increase? And how? Siyempre itong wage order na nilabas ng National Capital Region pertains only to the minimum wage earners. Pero siyempre may effect 'yan, no? So when you increase wages ng mga minimum wage earner, ang mangyayari diyan ay magkakaroon ng wage distortion doon sa mga above minimum. Ibig sabihin kailangan mag-adjust kasi ang example niyan, if I am a worker in a company for 5 years or 6 or more than 5 years, tapos nagtaas ngayon ng minimum wage. So halos papantay na yung sahod namin ng entry level tsaka ako na matagal na nagtatrabaho sa kumpanya. So mawawalan ako ng incentive to work kasi halos pantay ko na yung entry level na minimum wage earner. So mangyayari diyan magkakaroon ng wage distortion. So yan yung effect nitong paglalabas ng wage order na ito. Ang exemption dito sa pagtataas ng sahod, number 1 ay yung mga micro enterprises. So by virtue of the Barangay Micro Business Enterprise Law, exempted na ang micro-enterprises. Hindi rin kasama dito yung mga domestic workers natin. So yun po ang pasok dito sa wage order na nilabas sa NCR. Per Congressman kayo po, how will you closely monitor the implementation of this wage hike? Are you expecting or anticipating any compliance issues? Yan yung trabaho ng Department of Labor and Employment. It is up to the DOLE to monitor the implementation or the enforcement of this wage order. Malaking problema yan. Pero sinabi ni Secretary Tolentino dito sa National Capital Region, 95% ang compliance rate. Pero talamak na problema ng mga manggagawa, yung mga employer na hindi sumusunod doon sa wage order. Merong karampatang parusa yan, no? So, pwedeng mapagmulta yung mga employer na hindi nagbabayad ng sahod sa kanilang mga manggagawa. At isa pang pupwede dyan, yung tinatawag natin na double indemnity. Sabihin, kung hindi binayaran yung mga manggagawa according to the wage order, ang kapalit niyan ay doble na dapat ibayad doon sa mga manggagawa.
sa bawat araw na hindi siya nakatanggap ng kanyang sahod. So who has the power, who has the resources and capacity to do this? The Department of Labor and Employment. Hence, we are asking the DOLE to strengthen its inspectorial powers. Dapat talagang ma-inspect yung mga business establishments if they are really implementing this new wage order. But aside from that, Congressman, with the past wage hikes, may nakita ba tayong negative effects like downsizing or hiring freezes? Maraming literature at maraming datos at pag-aaral na nagsasabi na hindi mangangahulugan ng mass retrenchment on unemployment yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. We have a study from UP School of Labor and Industrial Relations saying that there is an insignificant impact or there is no correlation or causation kapag tinaas mo ang sahod, mangangahulugan ng retrenchment sa mga manggagawa. So hindi rin naman natin nakikita na itong 85 pesos ay mangangahulugan ng malawakang tanggalan ng trabaho. Kasi nga kung ang concern ay mga micro enterprises, hindi exempt na yung mga micro enterprises. Mas ang pinatutungkulan nito ay yung mga mas malalaking mga business establishment which we believe and which we assert they have the capacity to pay their workers more. Kasi nga na year in year out yan yung nire-report by the billions of pesos yung net profit na kinikita ng mga malalaking kumpanya. So bakit naman sasabihin nila na hindi nila kakayanin na magpasahod ng mas mataas sa kanilang mga manggagawa if the same data say na bilyon-bilyon yung kinikita nila year in year out. So yung sinasabi ng Employers Confederation of the Philippines at ng mga malalaking negosyante, tigilan na po natin yung pananakot sa mga manggagawa. So hindi dapat sisihin ang mga manggagawa doon sa ibang mga factors of production na nagpapataas doon sa overall production cost at sa operating expenses. It is the responsibility of the government to control and to find ways and solutions para itong mga factors of production ay mapababa natin yung presyo, especially electricity and fuel commodities. So Congressman, wala po ba kayong nakikitang common ground here between employers and workers? Because on the part of, let's say, the Philippine Chamber of Commerce and Industry, they're calling for a balanced approach. Kasi nga naman, itong mga negosyo, lalo na yung mga maliliit na businesses, na yung mga micro enterprises, yung ability nila to absorb these higher labor costs will also weigh down on them. So, is there a balance po ba that, can we strike a balance here, find a common ground? Una, we are one with the micro and small enterprises in their fight for more government support or incentives. Sinusulong nga natin sa Kongreso, una, ma-exempt na doon sa mga sangkatutak na red tape at fees yung mga micro and small enterprises kasi yan yung kumakain doon sa operating expenses, sa gastusin ng mga negosyo. Pangalawa, gusto nga natin mapalawig pa yung validity ng mga permits na ini-issue ng mga LGUs para sa mga micro and small enterprises. So hindi to tungkol sa nagbabanggaan na interest ng maliit at mga maliitang negosyo at ng mga manggagawa. So ang balance dito is dapat yung gobyerno mag-step in. Pumasok ang gobyerno. Wala kasing sapat na suporta. Naiintindihan namin yung mga micro and small enterprises. Kasi parehas ang manggagawa at micro small enterprises na walang nakukuhang suporta o insentibo mula sa gobyerno. Walang kahit anong makabuluhang batas Halimbawa, ang major na factor na nagtutulak ng mataas na operating expenses ay electricity and fuel commodities. Ngayon, ang panukala namin, parehas ng manggagawa at ng mga negosyante, tanggalin yung value-added tax o bawasan yung value-added tax or EVAT doon sa fuel commodities and electricity. Ayaw ng gobyerno para mapababa yung operating expenses tsaka production cost. Tapos ayaw din itaas yung sahod. So saan po posisyon? So ang middle ground dyan is the government to come in. Kasi kung mapapababa natin yung production cost, especially sa electricity and fuel commodities, malaking kaginhawaan yan sa mga micro and small enterprises at kayang-kaya nilang magpatupad ng wage increase. But the problem is the government is not doing its job and even the economic managers are firmly opposed to the reduction of or at least suspension of value-added tax on these commodities.
So kaya hindi magkabangga yung interes ng manggagawa at ng mga negosyante. Pero doon sa statement ng Employers Confederation of the Philippines na nakikita nila na masyadong malaki to, alam nyo ho, nalulungkot ako kasi baka ang iniisip nitong mga malalaking negosyante, baka hindi na sila makabili ng bagong sasakyan o yate o bagong bahay. Kasi yan na naman yung ginagamit nila na rason yung mga malalaking negosyante ha. Kasi year in year out binabanggit ko nga by the billions ang net profit na nire-report ng top corporations, even the top 1,000 corporations in the Philippines since 2022 has a recorded almost 20% increase in their net profit. Lastly, if I may just point this out, even if you increase wages by 100 pesos, ang percent share lang na kukuhain yan doon sa profit ng mga micro small enterprises is around around 6%. Sa mga large enterprises naman nasa 6%. So ibig sabihin may capacity na magbigay ng mas mataas na sahod, lalong-lalo na yung mga malalaking negosyante. So there are no excuses to implement this wage increase. Kung there are measures for MSMEs, pero there are consumers who are worried na sa kanila ipapasa ang costs nito. So, how would you address this? Yan nga yung binabanggit natin Siyempre hindi natin may iwasan yung ilang mga negosyante talagang magpapass on ng kanilang cost doon sa mga consumer. Pero kasi pag tinignan nga natin kabuuan, yung ano ba yung factors of production, yung labor cost napakaliit lang na bahagdan. So, pwedeng may magawa again ang gobyerno dito. Hindi naman po pwedeng sabihin, kumbaga mag-hands off ang gobyerno dito. The government can do something about this. Dalawa nga yung panawagan, di ba? Sahod itaas, presyo ibaba. So how concretely, paano mapapababa yung presyo ng mga bilihin? Di tanggalin mo o suspindihin mo yung value added tax at least on electricity and fuel commodities. Malaking bagay yan. So kaya wag ipapasa ng malalaking negosyante. Para kasi ang sinisisi dito, yung mga manggagawa ang magiging may kasalanan kapag tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil sa taas sahod. Hindi. Even without wage increase, the prices have been continuously increasing because of fuel commodities and electricity costs. So kaya ang gobyerno wag magmalinis. Kasi sinasabi nila dapat balansehin, di ba? Balansehin natin ang interes ng negosyante at ng mga manggagawa. Ito na nga, may concrete na proposal na ang mga manggagawa at negosyante. The only thing left for the government to do is to act on it. Sadly, wala, ayaw ng economic managers. With that said, Congressman, kasi itong latest 85 peso daily wage increase, malayo-layo pa yan sa hinihingi ng maraming labor groups na 200 peso legislated wage hike across the board. Are you still optimistic na maaabot natin yan? Ano na po ba ang latest efforts when it comes to this proposed law? All the more na nabigyan ng push yung House of Representatives and Congress na mag-enact ng legislated wage increase. Kasi pinapakita nito yung pagiging unresponsive ng mga wage board sa pangangailangan ng mga manggagawa. So in the House of Representatives, on the same day na nilabas tong wage order sa NCR, ay merong committee hearing on labor and employment patungkol sa legislated wage increase. So pumasa na to during the 19th Congress, itinutulak uli ngayong 20th Congress. So tuloy-tuloy ang pag-uusap dyan. And we are hoping na merong favorable action ang 20th Congress dito sa legislated wage increase. Second, kaya kami na-push lalo, na itulak itong legislated wage increase kasi nga, bakit NCR lang yung naglabas ng ganitong wage order? Yung mga manggagawa sa buong Pilipinas apektado naman ng inflation o ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. So dapat meron din sa mga ibang rehiyon, lalo na sa mga probinsya. Second, yung House Bill number 8081 which aims to repeal RA 6727, matanggal yung mga provincial wage rates na tinatawag natin at mawala itong mga regional wage boards, ay pending pa rin before the House Committee on Rules para sa second reading. So kaya we implore House Majority Leader Sandro Marcos
there is no reason or there's no excuse na hindi isalang ito sa plenaryo. There are already 200 congressmen who are supportive of this bill. So bakit po hindi pa rin na isasalang sa plenaryo itong mga bill na ito? And let me remind everyone, 4 years in the administration of President Bongbong Marcos, not even one, walang kahit isang makabuluhan na batas ang naitulak pa ng administration tungkol sa mga manggagawa, particularly sa sahod. Magsosona na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala pa siyang pwedeng mai-report. Wala pa siyang pwedeng maipagmalaki tungkol sa mga manggagawa. So this is a challenge to the President, a challenge to the administration na gumawa ng aksyon, ng favorable action para sa mga manggagawa. Otherwise, alalahanin namin siya na isang presidente na inutil at hindi tumugon sa pangangailangan ng mga manggagawa. And siguro in closing, Congressman, beyond wage increases, ano pa ba dapat ang i-prioritize ng ating government to improve the quality of life of workers and to ensure yung kanilang welfare? Tama po yan. Nung inimbita tayo ni Secretary Tolentino sa Department of Labor and Employment, other than pushing itong wage increase, itinutulak din natin na kailangan matiyak na napapatupad yung basic labor standards ng mga manggagawa. So kailangan mag-step up ng Department of Labor and Employment sa pagtitiyak na nai-inspect nito yung mga business establishments. Kasi it's a box of worms. Pag yung hindi pagbabayad ng government mandated benefits, SS, Pag-ibig, PhilHealth, yung hindi pagtupad doon sa mga wage order, nangyayari yan at the enterprise level eh. Yung paglabag doon sa mga batas tungkol sa labor-only contracting, nangyayari yan at the enterprise level. Yung violation sa labor code, saka mga basic labor standards natin, nangyayari yan at the enterprise level. So who has the capacity to ensure that the workers' rights and welfare are protected? It is the Department of Labor and Employment. So ito yung panawagan at sinadjust natin sa DOLE. If you cannot talk about wages or wala kang tindig about wages, at least do your job about pag-ensure that basic labor standards are upheld at talagang pinapangalagaan sa mga business establishments. So yun yung pwedeng agad na gawin ng gobyerno. All right, well, we're going to leave that there for now. Thank you very much for sharing your time with us this morning. That was Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Thank you, Congressman.